At kuya, may panibagong, I'd say, pasabog ito. May balak po talaga na kumamkam ng malala, ng siguro'y mas malala pa sa kanilang nakamkam kung sino man 'tong mga taong 'to nung unang taon pa lang sa posisyon. Ano kayang posisyon ito? Helicopter? Dog style? Reverse cowgirl? Charot. Pero meron po, parang hindi sila natatakot kumamkam. Ano sila, nagmamadali? I'm wondering, kasi kung bilyon-bilyon po ang kung pagsasama-samahin siguro kahit hindi naman siguro iisang tao ang kumakamkam, mga ate at kuya, magkakasabwat, sindikato 'yan, eh, 'di ba? Malamang hindi lang billions ang nakamkam nila last year, baka abutin nga ng trillions. Alalahanin niyo, buwis ng taong bayan pa lang ang pinag-uusapan, yung coffers pa lang natin, 'di ba? Yung kaban pa lang ng bayan, hindi pa kasama yung tayaan ng numero, yung mga nakakamkam sa mga negosyo sa Pilipinas, hindi kami bibili kung sino may nagtatawag sa labas. Katulad ng Okeda, alam niyo yung Okeda? Yung mga ganyan, mga foreign businesses dito sa Pilipinas na kinakamkaman pala para, 'di ba, hindi guluhin ng mga yawa ngayon sa posisyon. Di umano. So, kapag pinagsama-sama mo yan, for sure, hindi lang yan billions. Ang budget po natin last year, umabot po yata ng 5.7 trillion. Ang ngayong taon, baka 6 trillion eh. 6 trillion and 400 billion something. No? Kung ira-round off. So, halos 6.5. Less than 6.5 trillion ang pinag-uusapan dito. So, yung last year's budget na 5.7, sa tingin ko naman hindi nakarating sa taong bayan 'yan, mapa-ayuda, mapa-infrastructure, 'di ba? Mapa yeah, hospitalization and what not, sweldo ng mga nakaupo ngayon at kung anik-anik pa. Malamang hindi talaga napunta 'yan sa lahat. Baka nga kalahati or 'di ba, less than half of that 5.7 trillion budget last year baka napunta talaga sa mga bulsa ng kung sino-sino man. Kita nyo na lang yung traveling expenses ng mababang bahay na 2.2 billion, right? 2,066,000,000. Ang naubos lang nila mga 40 million. Sana punta yung 2 billion, mga ate at kuya. Right? So, walang sumasagot, walang umiimik, tahimik silang lahat, 'di ba? Pinoprotektahan nila yung kanilang mga institusyon para hindi maimbestigahan. So, most probably baka trilyones din ang nakamkam last year. Pero ang utos po sa ngayong taon, since pinalaki lalo ang budget, wala naman ang pandemic, wala naman tayong nakitang proyekto nung nakaraan, puro pledges pa nga. Kung tutuusin, 'di ba? Bukod sa budget natin, tapos may mga pangako pa, 'di ba? Tuwing babiyahe yung kung sino man, dapat marami na tayo nakikita kasi maraming panggagalingan ng budget. Hindi lang yung mga buwis na nakokolekta, kundi yung mga pangako rin ng mga 'di ba, na nakaka-meet or nakaka-meeting or nakakaharap ng mahilig mag-travel at nangangako sa kanyang magnenegosyo sa Pilipinas, billions in dollars din yon. Nasa ano, wala naman tayong nakita. Napahirap naman ang buhay, ang mahal ng bilihin, ang lala ng krimen, hindi tumataas ang suweldo. Maraming mahihirap, ang middle class natin nababawasan. Dapat dumadami yan eh. 'Di ba? So, itong taon na ngayong taon na ngayong 2024 na lalong pinalaki yung budget ng Pilipinas para sa buong taon nga. Dinagdagan lalo, may mga naipasok pa nga nakataka-taka, right? Mga 400 billion yun na hindi in-explain kung paano yun gagastusin. At marami ang bumabatikos yan. Ang tanong, sa pinalaking budget ngayon, ano ang balak nila? Mas marami bang mega projects, mga big ticket? Kasi may nag-expose po, ang utos daw sa bagong pinaupo or bagong appoint na naman ay trilyones ang kamkamin. Sino kaya yung bagong appoint? Nandiyan nga sa survey natin, di ba? Nakita nyo kanina. Saan nga ulit yung survey? Oh, ayan. Diyan sa survey po, may bagong appoint dyan. Appoint. May bagong appointment dyan sa isa sa mga options at yung isa naman ay yung pinalpan na maundaers na panutsa na chararat na milyon-milyon din ang sweldo niyan, mga ate at kuya. Alam ko 45 million in a year ang kanyang sweldo. Imagine that. Apakalaki. Baka hindi lang, baka 60 million in a year pa nga. My God! Nagpapasweldo pala tayo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno ng ganyan kalaki annually. Anong trabaho nila? Umiipot ng ginto? Lumuluha ng brilyantitos?
burn na. O anyway, but ganun nga, mas malaki pa daw sa sweldo ng presidente yung sweldo nung pinaltan. At ngayon siguro, bakit siya pinaltan? Walang tiwala? Kasi yung pinaltan dyan sa isa sa mga nasa survey mga ate at kuya ay maundaers na. Sabi ko nga sa inyo, you can't teach an, 'di ba? You can teach an old dog with new tricks. Kapag maundaers na hindi na madaling turuan ng mga panibagong kaalaman. Maire-relate ko 'yan sa profession namin, no, naming mga teachers kasi nakita ko 'yan sa mga professors ko in college nung pumasok ako 'di ba, nung pumasok ako ng school ng simula 2016 hanggang 2021 na ang mga matatanda naming professors hirap silang magturo gamit yung mga makabagong visual aids. Itong computer and information technology, 'di ba? Hindi sila masyadong aware, hindi nila masyadong gamay. Ang mga matatanda naming professors nung ako'y nag-aral ay masanay sa Manila paper, kartolina na dinidikit sa pisara. Oo, gano'n sila magturo. Sulat sa Manila paper, sulat sa kartolina, hindi sila marunong gumamit ng PowerPoint. My God, PowerPoint na 'yan, year 2000 pa 'yan, millennium pa, before millennium pa nga, 1998, 99 gano'n. Hindi sila marunong ng PowerPoint, hindi sila marunong mag-Excel, mag-Microsoft Word, hindi sila marunong gumamit ng projector. So, isa sa mga nasa option na 'to na dating appointee na malamang sinipa na ay maundaers na. So, mahirap siyang turuan ng mga bagay-bagay baka it involves kamkaman. Matigas ang ulo, mahirap turuan. Even si Dora, yung judge noon sa SMNI debate, 'di ba nasipa din yon? Nag-iyak-iyak pa nga yon, nabigyan ng generous allowance di umano, sabi ni Queen Boljakera. Pero nasipa pa rin. Kasi maundaers na nga rin, mahirap din turuan. Mahirap din usapin sa, 'di ba, if they can deliver. So, sino kaya dyan yung bagong appointment sa dalawang yan na nasa pangalan sa survey? At babasahin po natin ang post ng expose ng isang abogado, mga ate at kuya, na may bagong utos daw sa bagong appointment. Ang itsura nito ay parang tisoy. Taga-Alabang, Ayala Alabang ito, and taga-probinsya din, ang taga-probinsya. Ang tsupatembang nito na lalaki ay involved sa di umano ay bebe powder din, kalakaran ng bebe powder. Or maybe naggurgur ng sarili. There was a news na alala ko eh. Ang tsupatembang nitong uutusang kumangkam, may tsupatembang itong lalaki. Ang alam ko naggurgur yung tsupatembang. Local politician. Itong bagong appointment na uutusang kumangkam in trillions, ang alam ko ay asawa ito ng Nyortista ever. Kilala yung Nyortista. Clue. Ganon. Okay, eto po ang expose ng isang abogado. At sa tingin ko po, reliable ito. Kilala nyo na, Attorney Glenn Chong, nag-post kagabi. Sabi, first order of business of the new appointed Kinembolatik Finance Kinembotlatik, collect trillions. Take note, uppercase yan, capitalized. So, emphasis on the collect trillions. Of course, from the people of the Philippines. Galing sa buwis, no? Napakaraing buwis. 'Di ba? Income tax, excise tax, ano ba? Sin taxes, meron pa bang sin taxes na 'yon? Oh, value added tax. Oh, connected yata sa value added tax yung uutusang kumangka. Totoo po ba? Can you confirm, sir, na asawa ng Nyortista na ang marching order sa'yo, according to Attorney Glenn Chong, ay kumamkam ng trilyones? Para may iwaldas sina Hello Kitty, Queen Valentine, and Donald Duck. Yung mga animal emojis. 'Di ba? Si Hello Kitty yan, si Queen Valentine ang nasa gitna, at si Donald Duck yung malapit sa question mark. Ang utos daw, first order of business dun sa bagong appointment ay kumolekta ng trilyones. Grabe. Walang humpay, insatiable, walang contentment. Alam niyo, isa yan 'di ba sa isa yan sa 7 deadly sins. It's greed. 'Di ba?
pagiging ganid, nakakamatay ang pagiging ganid. Well, hindi sa taong ganid, kundi sa mga taong kakamkaman. Well, minsan sana atakihin sila sa puso yung mga ganid na yan, ano. Pero ang mga taong nakukuhanan ng mga ganid ang 'di ba, ang malulugmok ang buhay. And ano ba 'tong nangyayari ngayon? 6 years lang tayong pinasaya mga ate at kuya, panahon ni PRRD kasi no'n although merong corruption, for sure meron 'yan, para-paraan sila, eh. Pero hindi ganito kalala. Akala ko ba may continuity itong sinuportahan nating ano, unit team. Tandaan po natin na trillions as in 13 digits 'yan. Hindi billions mga ate at kuya, hindi millions, trilyones. Ang kokolektahin ng Animal Administration ni na Hello Kitty, Snake Empress or Lucifera at ni Donald Duck mula sa akin, sa inyo at sa lahat ng Pilipino. Kailan 'to matatapos? Kaya hindi tayo makaramdam ng asenso mga ate at kuya. Kaya marami sa mga Pilipino ang mangingibang bayan pa rin kasi hindi green ang pasture natin dito sa Pilipinas. Kakaunti ang opportunities, ang choice ng mga kababayan natin mag-abroad. Pag abroad, may iwanan ang mga anak dito at asawa halimbawa. Tapos ang mga barkada, unti-unti kumakalat ang droga, anong mangyayari? Palugmok ang buhay natin. Pinasaya lang tayo ng 6 years panahon ni PRRD. Balik tayo sa panahon ng mga dilawan, mas malala actually ngayon. Kasi alam niyo kung bakit parang mas malala, ito po ay sa tingin ko lang. And kayo na magsabi kung mag-agree kayo. Dahil nang umupo si PRRD, 6 year na nagkaroon ng hiatus or pahinga ang kamkaman. Kasi rampant ang kamkaman. Simula pa lang doon sa nanay nung 19, alam niyo na, di ba? Hanggang doon sa anak. Merong nanay na naging leader, tapos ang anak niya naging leader din natin. So, ilang taon yun? Halos 30, right? 30 years. Malala ang kamkaman blues noon nang hindi tayo aware. Nabulgar lang yan nung na-dismantle ni PRRD yung mga oligarchs, yung oligarchy na yan, di ba? Yung may control sa politika natin at sa lahat-lahat sa Pilipinas. Mga kingmakers, di ba? So, dahil napahinga ng 6 years ang mga kamkamero at kamkamera nung panahon nung, 'di ba? Alam niyo na, nung nakaraang panahon bago ang ating Tatay D, eh ngayong wala na si Tatay D, natanggal na, tapos na ang 'di ba, ang pamumuno, ay nagkukumahog. Biro mo 6 years na napatigil ang kamkaman na practice na ng ilang dekade. So kung gaano karami ang nakakamkam sa isang araw, hindi lang po yan milyones, baka bilyones pa. Ilang araw meron sa isang taon? 365 days. For sure, 24/7 ang kamkaman, 365 days in a year. Walang humpay na kamkaman yan. Ilang taon yun? I-multiply nyo yung 365 days ng isang taon sa 6 na taon na nakaupo si Tatay Digong. Ganon kahaba yung naging pahinga ng mga kamkamero at kamkamera. Pagpalagay natin halos 2,000 taon, 2,000 araw, right? Na hindi sila nakakamkam. Multiply nyo yung, kung halimbawa bilyones ang nakakamkam, sa 2,000 days in a span of 6 years. Ganun kalaki ang hindi nila nakamkam nung umupo si Tatay D. Kaya ngayon nagkukumahog. Mabawi yung mga panahon na, 'di ba, yung 6 years na patigil sila or nalimitahan sila kasi mabubuking ni Tatay Digong. And then yung mga negosyong illegal, 'di ba? Yung bebe powder, yung mga yung baka bumalik yung yung mga malakuratong baliling, mga ganyan. Mga sindikato sa produkto, 'di ba? Holdapan, mga kidnap for ransom, baka mabuhay 'yan. Yung mga illegal na pasugalan, katulad ng Pogo-Pogo thingy, 'di ba? So, napatigil sila ng 6 years sa matindi nilang mga illegal na gawain. Kaya ngayon, gigil sa pagkamkam. O anong gagawin natin? Hahayaan na lang, tutunganga na lang tayo. Magtiis na lang tayo.
And then mag-a-abroad na lang tayo. Maghanap na lang ng trabaho abroad kasi sukang-suka na tayo sa Pilipinas. Pagdating natin ng immigration, haharangin. Ma-offload pa. Pangarap mong tumakas sa Pilipinas or kahit isa man lang sana na makaalis ng Pilipinas para makatulong, 'di ba? Sa maiiwanan, ma-offload pa. Medyo okay lang din in a way na ma-offload pero ang laki ng gagastusin mo, 'di ba? Kung matuloy ka man, kung ma-offload ka, at least, 'di ba, hindi ka matutuloy umalis ng abroad, hindi ka magtatrabaho abroad, mapoprotektahan mo yung iyong mga anak, kapamilya, na hindi malulung sa bisyo, maimpluwensyahan ng barkada, kalat ang ano ngayon eh, bisyo, 'di ba? Kalat ang bebe powder. Pero lugmok pa rin kasi hindi ka nga nakalabas, hindi ka nakahanap ng magandang trabaho dito sa Pilipinas, 'di ba? Ang liit-liit ng sweldo. 350 sa probinsya a day, 500 sa Manila, yung mga minimum wage earners. Ngayon, kung makaalis ka man, ang mangyayari, walang magbabantay sa maiiwanan mo dito, baka yung ipapadala mo, magastos lang din sa bisyo. Wala tayong mapuntahan. Ano ang dapat nating gawin at ano ang dapat gawin ng mga natitirang matitino? Just like VP Sara halimbawa. Ano kaya ang pwede nilang gawin? At ano ang pwedeng gawin natin at kaya ba nating pumalag? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.